Isang hapon noong Marso 2016, dumating si Ami Calibuso sa inuupahang kwarto ni Cherry Ariola kasama ang isang barangay tanod. Hindi na siya nag-atubiling pumasok sa silid dahil determinado siyang alamin ang katotohanan. Nagulat si Cherry at agad na nagsisigaw, iginiit na trespassing ang ginawa ni Ami. Nakasuot lamang siya noon ng tuwalya habang nagkakagulo sa loob ng bahay. Dahil sa ingay, nagsimulang maglabasa ng mga kapitbahay upang alamin ang nangyayari. Sa kabila ng tensyon, ipinagpatuloy ni Ami ang paghahalughog sa buong kwarto. Ilang sandali pa, tumambad sa kanya ang isang lalaking nagtatago sa ilalim ng kama. Ang lalaking yon ay walang iba kundi ang sarili niyang asawa na si Bobby. Sa sandaling yon, nagsimulang mabunyag ang isang lihim na yayanig sa kanilang pamilya. Mahigit 10 taon nang mag-asawa sina Ami at Bobby Calibuso. Nabiyayaan sila ng 2 anak at namuhay ng simple sa isang barangay sa San Carlos, Pangasinan. Si Bobby ay nagtatrabaho bilang foreman sa iba't ibang construction project. Dahil pakontrata ang kanyang trabaho, kung minsan ay may kita at kung minsan ay wala. Samantala si Ami ay isang promodizer sa mga supermarkets sa kanilang bayan. Hindi man marangya ang kanilang buhay, bihira naman silang mag-away o masangkot sa anumang eskandalo. Ngunit noong mga huling bahagi ng 2015, napansin ni Ami ang unti-unting pagbabago ng ugali ng kanyang asawa. Mas naging malamig ito sa kanya, madalas na itong umuwi ng gabi at tila wala ng interes na makipagkwentuhan sa asawa. Kapag nagtatanong si Ami tungkol sa kanyang trabaho, maiikli na lamang ang mga sagot ni Bobby at madalas pa itong mainis. Nung unay inisip niyang pagod lamang ang asawa dahil sa mabibigat na proyekto sa construction, ngunit may isang pangyayari ang tuluyang nagpabago sa kanyang pagtingin. Isang umaga, habang nilalabhan niya ang mga gamit ni Bobby, binuksan niya ang backpack nitong ginagamit araw-araw sa trabaho. Habang inilalabas ang mga maruruming damit, may napansin siyang pulang panty na nakatiklop sa isang maliit na bulsa ng bag. Agad niya itong dinampot. Hindi niya ito hinawakan ng matagal dahil halatang gamit na ang salawal. May kakaibang amoy pa ito na hindi ito bago at hindi pa nalalabhan. Sa sobrang pagkadiri, inilagay ni Ami ang panty sa isang plastic bag at itinabi. Pag-uwi ni Bobby noong gabing yon, agad niya itong kinumpronta. Noong unay halatang nagulat si Bobby, ngunit mabilis din siyang nakapag-isip ng sasabihing paliwanag. Ayon kay Bobby, binili raw niya yon bilang sorpresa para sa asawa para sana maging mainit ang kanilang gabi sa oras na sila ay magtatalik. Hindi naman naniwala si Ami. Malinaw sa kanya na hindi bago ang damit. Bukod sa halatang gamit na ito, imposible ring ibigay yon bilang regalo dahil wala man lang balot o anumang palatanda ang bagong bili. Muling nagpaliwanag si Bobby na galing sa ukay-ukay ang panty kaya hindi na ito bago. Gayunpaman, hindi madaling mapaniwala si Ami sa mga ganitong palusot. Mula noon, naging madalas na ang kanilang pagtatalo. Sa bawat tanong ni Ami, panibagong paliwanag ang ibinibigay ni Bobby. Ngunit sa halip na mawala ang kanyang pagdududa, lalo lamang itong tumitibay. Patuloy siyang nagmasid sa bawat kilos ni Bobby. Sigurado siyang may babae ang asawa ngunit hindi niya pa alam na ang karibal niyang yon ay isang taong halos araw-araw niyang nakikita. Habang tumitindi ang pagdududa ni Ami, mas lalo rin niyang napapansin ang mga kakaibang kilos ng kanyang asawa. Halos gabi-gabi na kung magkulong si Bobby sa banyo, dala ang kanyang cellphone. Kapag tinatanong siya kung anong dahilan ng pagtatagal niya sa banyo, idinadahilan lamang niya na masakit ang kanyang tiyan at kailangan niya ng sapat na oras.
Ngunit isang hapon matapos umuwi si Ami mula sa trabaho, nadatnan niyang una nang nakauwi ang asawa sa bahay. Dahan-dahan siyang pumasok at narinig niya ang mahinang boses ng isang babae mula sa loob ng banyo. Tinangka niyang itulak ng biglaan ang pinto at doon niya nakita ang asawang ginagawa ang isang pribadong gawain habang kausap sa cellphone ng isang babae na wala ring saplot. Nahulog ang telepono sa sahig sa pagkabigla ni Bobby. Gayunpaman, tila pamilyar ang babaeng ito kay Ami. Muling nag-away ang mag-asawa, ngunit ipinaliwanag ni Bobby na nanonood lamang siya ng malaswang panoorin at ginagawa ang isang bagay na normal lamang sa mga lalaki. Hindi na kinausap ni Ami ang kanyang asawa ng magdamag, ngunit labis siyang nasaktan sa lahat ng nakita. Sa mga sumunod na araw, nagsimula niyang pagmasdan ng kanilang kapitbahay na si Cherry Ariola, 36 na taong gulang. Noon ay wala siyang nakikitang kakaiba sa babae, ngunit habang mas nagiging mapagmatsyag siya, napansin niyang madalas magkasalubong sina Cherry at Bobby sa kalsada at tila may mga pasimpleng titigan ang dalawa. May mga pagkakataon ding nagkikindatan sila kapag akala nila ay walang nakakakita. Naalala rin ni Amin na nitong mga nakaraang linggo ay ilang ulit na nagbigay si Cherry ng lutong ulam sa kanilang bahay. Nung unay inisip niyang simpleng kabaitan lamang yon ng isang kapitbahay, ngunit dahil sa mga bagong pangyayari nagkaroon ng ibang kahulugan sa kanyang isip ang bawat pagbisita at bawat ngiting ipinapalit ng babae sa kanyang asawa. Upang makatiyak, nagsimula siyang magtanong sa ilang kamag-anak ni Bobby. Doon niya nalaman ang isang lihim na matagal nang nakalimutan ng marami. Ayon sa kapatid ni Bobby, naging magkasintahan pala sina Bobby at Cherry noong high school. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon at nagkahiwalay sa hindi alam na dahilan. Makalipas ang ilang taon, kumalat ang balitang nagtatrabaho umano si Cherry sa isang bar sa Zambales bilang bayarang babae. Walang nakapagpatunay sa lahat ng kwentong yon, ngunit yon ang matagal nang usap-usapan sa kanilang dating lugar. Hanggang sa kamakailan lamang, bumalik si Cherry sa kanilang barangay dala ang layuning magsimula ng panibagong buhay. Hindi alam ni Ami sa pagbabalik ni Cherry na yon ay muli ring nag-cruise ang landas nito at ni Bobby. Nagsimula ang lahat sa simpleng kumustahan hanggang sa naging madalas ang pag-uusap. Mula sa mga alaala ng kanilang kabataan ay nauwi ito sa muling pag-usbong ng dati nilang damdamin. Lingid sa kaalaman ni Ami, halos araw-araw na palang dumaraan si Bobby sa inuupahang bahay ni Cherry pagkatapos ng trabaho. Bago umuwi sa kanyang sariling pamilya, ilang oras muna siyang nagtatagal sa bahay ng dati niyang kasintahan. Habang lumalalim ang kanilang lihim na relasyon, lalo namang tumitibay ang kutob ni Ami. Hindi pa man niya nahuhuli ang dalawa, alam niyang malapit na siyang makatagpo ng katotohanang matagal nang sinusubukang itago ng kanyang asawa. Kaya gumawa siya ng isang plano. Matapos ang ilang linggong pagmamatsyag, nagpa siya si Ami Calibuso na tapusin na ang kanyang mga pagdududa. Isang umaga, sinabi niya kay Bobby na kailangan niyang pumunta sa kabilang bayan para sa isang seminar sa trabaho at baka gabi na siya makauwi. Wala siyang ipinakitang anumang hinala upang hindi mahalata ng asawa ang kanyang tunay na balak. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip nagtungo siya sa bahay ng isang kapitbahay na isa ring barangay tanod. Doon siya naghintay habang minamatyagan ang bahay nila at ang inuupahang silid ni Cherry. Lumipas ang ilang oras, bandang hapon nakita niyang lumabas si Bobby. Halatang bagong ligo at tila may lakad. Pagkatapos ikandado ang bahay, lumingon ito sa paligid na tila sinisiguradong walang ibang makakakita sa kanyang gagawin. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Ami na dumiretso ito sa bahay ni Cherry. Para kay Ami, sapat na yon. Agad siyang lumapit sa barangay tanod at nakiusap na samahan siya. Nang makarating sila sa bahay, paulit-ulit silang kumatok sa pintuan ngunit walang sumasagot. Ilang beses ding tinawag ng tanod ang pangalan ni Cherry ngunit nananatiling tahimik ang loob ng bahay.
Dahil sa hinalang may tinatago ang dalawa, kinausap ng tanod ang may-ari ng paupaang bahay. Matapos marinig ang sitwasyon, pinayagan silang pumasok upang tiyaking walang nangyayaring masama sa loob. Tahimik ang sala, wala ring tao sa kusina, ngunit nakasara ang pinto ng nag-iisang silid. Muling kumatok ang tanod at wala pa ring sumagot. Nang buksan nila ang pinto, bumungad si Cherry na nakahiga sa kama at nakatapis lamang ng tuwalya. Nakapikit ito na tila mahimbing ang tulog kahit ilang ulit na siyang tinatawag ng tanod. Makalipas ang ilang segundo, bigla itong bumangon at nagsimulang sumigaw. Inakusahan niya si Ami ng iligal na pagpasok sa kanyang inuupahang silid. Ngunit hindi na nakinig si Ami. Tahimik niyang sinuri ang buong kwarto. Binuksan niya ang kabinet, sinilip ang banyo, tiningnan ang likod ng kortina. Nang wala siyang makita, napatingin siya sa ilalim ng kama sa liwanag na pumapasok mula sa pintuan. Napansin niya ang dalawang paa na pilit nakasiksik sa pinakadulong bahagi ng kama. Lumuhod siya at sumilip. Doon niya nakita ang kanyang asawa. Si Bobby ay nakabrief lamang at pilit na nagtatago sa ilalim ng kama ni Cherry. Hindi na ito nakapagsalita. Unti-unti itong gumapang palabas habang nakayuko at hindi makatingin sa asawa. Sa labas ng bahay, nagsimula ng magtipo ng mga kapitbahay matapos marinig ang sigawan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong barangay. Ang lalaking matagal nang pinaghihinalaang may ibang babae ay nahuli mismo ng kanyang asawa sa ilalim ng kama ng dati nitong kasintahan. Sa harap ng barangay tanod, wala nang maitatanggi sina Bobby at Cherry at ang lihim na relasyon na ilang buwan nilang itinago ay tuluyan ng nabunyag sa harap ng buong komunidad. Matapos ang iskandalong naganap, agad na ipinatawag sa barangay ang magkabilang panig upang subukang maayos ang usapin. Layunin ng mga opisyal na magkaroon muna ng pag-uusap bago ito umabot sa pulisya at hukuman. Dumalo sa pagpupulong sina Ami at ang kanyang asawang si Bobby, si Cherry at ang ilang miyembro ng kanilang pamilya. Sa harap ng mga opisyal ng barangay, unang nagsalita si Bobby. Inamin niyang nagkaroon siya ng relasyon kay Cherry at humingi siya ng tawad sa kanyang asawa. Sinabi niyang nagkamali lamang siya at nadala ng muling pagkikita nila ng dati niyang kasintahan. Nakiusap siyang bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon alang-alang sa kanilang dalawang anak at nangakong hindi na mauulit ang kanyang ginawa. Kasunod namang nagsalita si Cherry. Ayon sa kanya, wala raw siyang intensyong sirain ang pamilya ni Bobby. Ipinaliwanag niyang nagsimula lamang sila sa simpleng kumustahan bilang magkaibigan at dating magkasintahan. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, muli raw nabuhay ang dati nilang damdamin hanggang sa humantong sa isang relasyong hindi na nila nakontrol. Ngunit para kay Ami, hindi sapat ang mga paliwanag na yon. Ipinaalala niya sa lahat na ilang buwan siyang paulit-ulit na pinagsisinungalingan ng kanyang asawa. Inilahad niya ang mga pangyayaring nagpatibay sa kanyang hinala. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Bobby, ang mga lihim na video call sa banyo, ang pulang panty na nakita sa kanyang backpack ng asawa at ang mismong pagkakahuli niya rito sa ilalim ng kama ni Cherry sa harap ng isang barangay tanod. Matapos ang mahabang pag-uusap, muling sinubukan ng mga opisyal ng barangay na hikayatin si Ami na tanggapin ang paghingi ng tawad ng kanyang asawa upang hindi na lumaki pa ang usapin. Ngunit nanindigan siya at tumangging makipag-areglo. Nang mabigong magkasundo ang magkabilang panig, inilabas ng barangay ang kaukulang sertifikasyon upang maipagpatuloy ang proseso ng paghahain ng reklamo. Mula roon ay iniakyat ang usapin sa pulisya at kalaunan ay umabot sa hukuman. Makalipas ang mga buwan ng investigasyon, tuluyang umabot sa hukuman ang kaso. Sa bawat pagdinig, naging malinaw sa hukuman na hindi lamang isang beses nagkita sina Bobby at Cherry at magpapatuloy ang kataksilang ito kung hindi sila nahuli ni Ami. Ang kanilang dating lihim na relasyon ay naging pampublikong iskandalo na sumira sa kanilang reputasyon at naging usap-usapan sa buong barangay.
Kalaunan nagpasya si Ami na tuluyan ng wakasan ang kanyang pagsasama kay Bobby. Kasama ang kanyang dalawang anak, nagsimula siyang bumuo ng panibagong buhay na malayo sa mga kasinungalingang sumira sa kanilang pamilya. Humingi rin siya ng kaukulang suportang pinansyal upang matiyak na hindi mapapabayaan ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa naging pasya ng hukuman, kapwa humarap sina Bobby at Cherry sa mga legal na kahihinatnan ng kanilang mga ginawa batay sa mga reklamong inihain laban sa kanila at sa mga ebidensyang napatunayan sa paglilitis. Noong 2018, kapwa sila nahatulan at pinatawan ng tig-6 na taong pagkakabilanggo alinsunod sa naging desisyon ng hukuman. Para kay Ami, hindi na mahalaga kung ano pa ang mangyayari sa dati niyang asawa. Ang mas mahalaga ay ang makabangon siya at ang kanyang mga anak mula sa isang karanasang matagal nilang dadalhin. Sa huli, hindi lamang maaalala si Bobby bilang asawang nagtago sa ilalim ng kama ng kanyang kalaguyo. Sa loob ng maraming buwan, nagtago rin siya sa likod ng mga kasinungalingan, mga palusot at mga lihim na sumira hindi lamang sa kanyang sariling buhay, kundi maging sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa pagsubaybay, mga kakosa.